kinabumasang Pilipino, ang kanilang hikain na sana ay magbago na ang Pilipinas, magbago na ang mga tao, magbago na ang mga Pilipino, at lahat po tayo, kasi meron po tayong Filipino culture of corruption. Ang sinasabi po natin ay meron po tayong pagbabago. Kailangan ay tayo muna ang magbago. Tayo po muna ang magbago. Bakit? Bago natin hilingin na magbagong iba. Magbago po muna tayo. Ano ha? Kailangan po natin ang pagbabago sa ating sarili. Ano ho? At lahat naman ng Pilipino, maganda ho ang pag-iisip. Ano ho? Pag tayo makapunta sa ibang lugar, sumusunod po naman tayo. At sabi nga nila, abay, kailangan namin ng Pilipino. Hindi namin kailangan yung mga Latino America, yung mga blacks. Hindi, Pilipino ang gusto namin. Ano, kuha ng matatalino, marunong mag-English, at saka mga Diyos. Ano, sa Pilipinas po, express na po natin yan. Ano mo? Ayan, hindi po tayo masyadong matino rito kasi ang mga matataas po natin, mga walang yapo katulad ngayon. Ano ha? So, ang pagbabago ho, nag-umpisa sa bawat isa. Ano, sana naman. Ano ho? At talagang matanggal ng lahat ng mga nagnanakaw, ano, sa Senado, saka sa Congress, saka sa lahat ng sangay ng pamahalaan, ano, pati na rin ang Presidente sana, abisin na rin, ano, at magbago na po tayo lahat. Yan po ang ipagdasal natin, pero ngayon, ay ipapakita natin ang galit natin, ano, hindi siya dahas, ano, sa ating expression, free press, ika nga. At pangalagaan natin ang demokrasya kasi sa panahon ng demokrasya lang tayo natin magagamit ito. Pagka-dictatorship na po, hindi na po natin mapapahayag ang ating saloobin, hindi na po tayo makakapag-rally at wala na po yung free press. Ano? Ayan, samantalahan po natin na sinusuportahan pa rin po tayo ng Armed Forces of the Philippines. Sila naman ay gabay natin at we hope that the Armed Forces of the Philippines kung kailangan natanggalin na ang mga matataas na tao dyan sa hiling ng 90% of Filipino people. Gagawin po ng Armed Forces of the Philippines. Alam ko po, ang sabi nga nila, pakita nyo muna ang inyong sanig puwersa, mga Pilipino. At kami, mga Armed Forces of the Philippines, ay susunod lamang sa inyong kahilingan. Ito ang stand ng Armed Forces of the Philippines. Sir, sa tingin niyo po ba magkakagumpay po itong laban natin sa korupsyon? Ang laban natin sa korupsyon, ito lamang po, wakening up po lang po ito kasi sumagat na Ang ating korupsyon po ay nag-umpisa pa rin yan. Ano ha? Nung hindi pa po tayo Kristiyano, pagdating po ng Spanish, para ma-colonize tayo, kailangan nila i-corrupt. Pagdating ng Amerikano, ano ha? Para ma-colonize tayo, kailangan i-corrupt nila. Divide and rule po yan. Tatlong panho yan, colonial eras tayo, Spanish colonial era, American colonial era, Japanese colonial era. Para tayo masakop, anong ginagawa nila? Kinukulong nila yung mga leader. Ano ha? Kundi kaya pinapatay nila at kinukorap nila bawat isa, pinag-aaway-aaway tayo. Kaya ngayon, nakikita mo, may pula, may dilaw, ano, di ba? May bughaw, di ba? Okay, bakit? Dinidivide nila tayo. Pero dito sa single issue ng korupsyon, nakakasama-sama po tayo dito. Umpisa pa lamang po ito na pagsama-sama natin. Kasi mag-iisip na tayo, sino kaya ang susunod na presidente na hindi na tatangkanan ang korupsyon. Yan lang po, pag-usapan natin. Okay, hindi na po tayo magpapakit kung sino pa. Sana sa lahat, isa lang po sa sabihin natin, sino ba ang malinis? Ano ha? Sino ba ang malinis at hindi hawak ng mga tinatawag po natin mga mayayamang milyonaryo? Ano ha? Mga oligarko. Ano ho? Sino ba ang taong hindi hawak ng oligarke at hindi hawak ng Amerikano? Yan po ang ating pag-iisipin. Sana, meron. Ano? Tingin natin, sana meron. Pero, tayo pa rin ang pipili dyan. Kung pipiliin natin bulok, ay ganito po tayo pa. Forever, ganito na po tayo. Bulok pa rin ang ating pipiliin. Nasa demokrasya po tayo.
pakiwatik po natin ang gusto natin. At sa susunod na eleksyon, huwag po tayong tatanggap ng pera. Ano ha, bawal na ho yung mga ayuda na yan. Yung mga vote buying, bawal na ho yan. Sasabihin nyo, doon sa bumibili ng boto nyo, hindi, ayako na yan. Sunog na yan, tapos na yan. Ha? Sa iyo na lang yung 500, 1,000, kaya ko namang pag-ipunan yan. Ang gawin mo, ay huwag ka na lang magnakaw at aasenso ang Pilipinas. Sir, ano pong panawagan nyo sa mga kabataan natin ngayon? Well, ang kabataan natin ngayon, unang-una, respetuhin nyo ang magulang nyo. Maglinis kayo sa inyong bahay. Maglinis kayo. Maghugas kayo ng inyong pinagkainan. Sumunod kayo sa magulang nyo. Mag-aral kayong magluto. Okay. Magtrabaho kayo. Mag-aral kayo. Wala na kayong gagawin kundi mag-aral kayo. Isipin nyo kung paano aasenso kayo. Pangalawa, pag-aralan nyo rin ang politics ng Pilipinas para hindi tayo niloloko ng mga loko-lokong mga politician. Okay? Huwag kayong tatanggap ng vote buying. Kahit sinasabi ng mga sa inyo, tanggapin nyo lang yan, huwag nyo iboto. Mali po yun. Ang pangtanggap ko ay kayo ay ginawa nyong alipin ang sarili nyo sa halagang 1,000. Bakit nagkaganito na tayo? Binili na kayo ng 1,000 eh. Ha? Bakit pa kayo aasa na sila ay maglilingkod sa iyo? Binili na kayo. Yung election, binili ka na. Pagkatapos ikaw naman, nangako na ako. Pagkatapos ikaw naman, aasa na susundin ko yung pangako ko. Diba yan ang sinasabi sa atin ng politician? Huwag nyo tanggapin yan. Sabihin nyo, huwag ka na lang magnakaw. Yung 1,000, kaya kong ipunin yan. Huwag ka na lang magnakaw. Diba? Yan ho ang kailangan ng Pilipino. Bago po tayo. Bawat isa sa atin magbago para magbago na rin ang ating politiko. Yan po ang nire-recommend ko sa inyo. Mga kabataan, mag-aral kayo. Tulungan nyo ang inyong mga kulang. Ano, kahit sa hirap at ginawa, ako, magsasaka ho ang magulang ko. Okay, nagtatrabaho. Hanggang ngayon ho, nagtatrabaho ko sa rice field. Ano? Pero ako, naging professor po ako ng University of the Philippines. Kami yung first wave ng kabataang kabayan. No. Pero ngayon, ay hindi na ho po pwedeng komunista na yan. Ano ha, nasa demokrasya po tayo, sa tamang pamamaraan, ay kailangan may angat natin ang tao. Ako ang chairman ng Progressive Socialism of the Philippines. Chairman po ako niyan, Dr. Rafael Barroso. Ang adhikain lang namin ng Universal at ng United Peoples ay to eradicate poverty. Yan po, yan lang po, eradicate poverty. Kaya po natin yan. Napakayaman po ng Pilipinas. Napakayaman po ng Pilipinas noong aming kinumpyot yan. Alam nyo ba, sa yaman ng Pilipinas, sa bawat adult, bawat adult, 18 and above, na Pilipino, sa aming computation lamang, sa yaman ng Pilipinas, bawat buwan may 30,000 pesos kayo. Salamat sir. Thank you.